Sa ancient city ng South Korea, si Jang Hyuk, isang matabang binatang engineer, ay naospital dahil sa sakit na hepatitis B. Di naman nakakahawa sa pamamagitan ng hangin ang sakit na to pero natatakot lumapit ang mga magulang niya sa kanya. Pati ang mga kaibigan niya ay natatakot din dumalaw. Kahit ang mga kasama niya sa kwarto ay nandidiri sa kanya kaya palagi nilang pinapasara ang kortina niya sa mga nurse. Pero di naman lahat ay katulad nila, dahil kakaiba ang cute na nurse na si Daeun. Laging maasikaso at mabait si Daeun sa kanya. Lagi rin itong pinapalakas ang loob niya at binibigyan ng pag-asang gumaling agad. Isang gabi, nang lumabas si Jang Hyuk sa kwarto upang magpahangin, ay nakita niya si Daeun sa stairway na naninigarilyo. Napansin niya rin ang singsing nito, pero ani Daeun, ay graduation ring daw to. Maswerte daw si Jang Hyuk ani Daeun dahil permanente daw ang trabaho niya di daw tulad ni Daeun na kontrata at mahirap ang trabaho. Kaya naninigarilyo daw siya upang maibsan ang antok. Pero biglang dumating yung head nurse kaya pinasa niya to kay Jang Hyuk at kunwaring pinagalitan siya dahil sa paninigarilyo. Kinaumagahan, nag-sorry siya at nagpasalamat kay Jang Hyuk dahil di siya nahuli nung head nurse. At maya-maya pa, ay biglang kumain si Daeun sa plato ni Jang Hyuk at nagulat din si Daeun sa nagawa niya. Kaya nag-sorry siya bago umalis at sinabihan niya yung ibang pasyente na huwag aawayin si Jang Hyuk. Kinagabihan, magkasama silang kumain at uminom. At nang pumunta si Daeun para bisitahin siya, ay nakatulog to sa tabi niya dahil sa sobrang antok. Bigla rin tong humintong manigarilyo at magkape. Nagalit pa nga to ng manigarilyo si Jang Hyuk. Napansin rin ni Jang Hyuk na lagi siyang stress kaya tinulungan siya ni Jang Hyuk at inalagaan. Nagiiwan si Jang Hyuk ng mga inspiring message sa kanya, pinagsasaluhan nila ang mga rasyon na pagkain at pinapatulog siya ni Jang Hyuk sa kama niya. Nagpapanggap din siyang kailangan magpahangin upang makaiwas si Daeun sa mga trabaho sa ospital. Sobrang sweet naman ni Daeun sa kanya at ngayon niya lang to naranasan sa buong buhay niya. Pero isang tanghali, habang kumakain sila, ay tinanong siya ni Daeun kung may girlfriend siya. At nang sumagot siya na bakit naman siya magkaka-girlfriend ay bigla na lang nagalit si Daeun dahil ayaw niya daw nagsasalita ng ganun ang lalaki. Ayaw din ipakita sa iba ni Daeun na nagkakamabutihan sila kaya di siya pinapansin ni Daeun pag maraming tao. Makalipas ang ilang araw, sabi ng mga doktor ay maaari na raw lumabas sa ospital si Jang Hyuk. Kaya di niya na makikita si Daeun. Kaya nung huling gabi niya sa ospital ay nagnakaw siya ng bulaklak sa namatay na pasyente upang ibigay sana kay Daeun. Pero absent pala si Daeun kaya yung head nurse ang pumunta sa kanya. Kinabukasan bago umuwi ay gusto niya sanang magpaalam kaso di niya makita si Daeun. Kaya galit siya nang sunduin siya ng mga magulang niya. Kinuwento niya sa mga kaibigan niya ang tungkol kay Daeun kaso di sila naniniwala sa kanya. Kaya bumalik siya sa ospital. Pero nang di niya makita si Daeun ay hinanap niya ang phone number nito sa record. Kaso di niya nakuha yung buong number kasi dumating yung head nurse. Kaya hinulaan niya na lang yung mga kulang na number. At matapos mabigo ng maraming beses ay nakontak niya na rin si Daeun sa wakas. Ilang araw pala tong day off dahil masama ang pakiramdam nito kaya pala di niya to nakikita sa ospital. Nagtapat na siya ng nararamdaman kay Daeun. Pero ang nakapagtataka ay agad siya nitong inimbitahan sa bahay. Kaya dali-dali niyang tinokas yung kotse ng ama niya at agad siyang pumunta kay Daeun. Nagkwentuhan sila habang nakaupo sa kama at maya-maya pa ay inaya siya doon matulog ni Daeun dahil nalulungkot daw to. Kaya natulog silang dalawa na magkayakap. Kinaumagahan, paggising ni Daeun ay napalitan na ni Jang Hyuk yung sirang ilaw at nakapaghain na rin siya ng almusal. Kaya naiyak si Daeun sa sobrang bait ni Jang Hyuk at dahil dito ay nahalikan niya si Jang Hyuk sa labi. Pero huminto din siya agad at sabi niya ay wala daw yung ibang kahulugan. Simula nun ay lagi na silang magkasamang lumalabas. Binibigyan niya ng pagkain si Daeun sa ospital at sinusundo niya rin to gamit ang kotse ng ama niya. Nagseselos na rin siya sa katrabaho nito. Siya na rin ang naglalabas sa mga basura ni Daeun at dumaramay sa mga oras na pagod to sa trabaho. Isang araw, habang kumakain sila ay napansin niyang wala na yung singsing ni Daeun. At ani Daeun ay nawaglit niya raw to. Makalipas ang ilang araw, may nagbigay kay Daeun ng vacation ticket sa Jeju Island. Kaya inaya niya si Jang Hyuk na sumama. Nang namimili na sila ng susuotin, ay gusto sana nilang mag-couple shirt kaso lahat ay masikip kay Jang Hyuk. Kaya nainggit siya sa ibang may couple shirt. Bumili rin sila sa isang macaron stand kung saan nakilala nung tindero si Daeun. Pero nagpatay mali siya lang si Daeun. Nung babiyahe na sila para magbakasyon, ay naghintay si Daeun sa airport. Pagbaba sa taxi, ay kumaway si Jang Hyuk. Dito ay niregaluhan siya ni Daeun ng couple shoes para kahit wala mang couple shirt ay may sapatos naman sila. Agad tong sinuot ni Jang Hyuk at nangakong magpapapayat na siya para kay Daeun. Tapos ay pinakita na siyang tumatakbo sa park. Pogi na siya at di na siya mataba. Magkasama na rin sila sa apartment ni Daeun.
Pinaghahanda niya si Daeyeon ng almusal at nilalabas ang mga basura sa apartment. Pero isang araw, sa trabaho ni Jang-hyuk ay ipapadala daw siya ng boss niya sa mas malaking kumpanya. Malaking oportunidad to para kay Jang-hyuk. Kaso nga lang, malayo yun sa inuuwian nila ni Daeyeon. Sinabi niya to kay Daeyeon habang kumakain. Kaso dumating yung mga nurse at ayaw ni Daeyeon na makita sila ng mga to. At isa pa, iniisip ng mga nurse na pamilyar daw si Jang-hyuk. Nang sinundo ni Jang-hyuk si Daeyeon ay nagselos na naman siya sa katrabaho ni Daeyeon. Bumili pala ng bagong kotse si Jang-hyuk na gagamitin daw panghatid sundo kay Daeyeon. Binigyan niya din si Daeyeon ng singsing. Nung unang araw niya sa trabaho ay pinakilala siya sa magiging boss niya. Pero di lang pala siya ang bagong magtatrabaho doon. Makakasama niya rin pala si Boyang. Maganda pero mukhang antipatika. Lagi siya nitong inaasar at binubwisit. At nang kinuwento niya to kay Daeyeon ay pinayuhan siya ni Daeyeon na magpa-impress sa trabaho. Kaya kinabukasan ay nagdala siya ng kape para sa lahat. Pero si Boyang ang nagbigay nito sa kanila pati sa boss nila at di niya sinabi na kay Jang-hyuk to nang galing. Binigyan rin siya nito ng maling impormasyon kaya mali tuloy yung nagawa niyang proyekto. Sa sumunod na gabi ay kinuwento niya na naman to kay Daeyeon. Pero dahil sa pamumroblema niya kay Boyang ay di niya na pala nabibigyan ng atensyon si Daeyeon. Nang sinubmit na nila sa mga boss yung proyekto nila ay sinarili ni Boyang ang lahat ng papuri dito. Kaya gumanti si Jang-hyuk. Sabi niya sa kanila, mali daw yung design dahil madaling masisira yung tulay. Kaya kay Boyang nabunton ang sisi. Mula noon, lagi niya nang inaasar si Boyang. Masaya siyang nahihirapan si Boyang at laging nag-o-overtime upang tapusin ang trabaho habang siya naman ay maagang nakakauwi. Pero sobrang traffic at mahaba ang binabiyahe ni Jang-hyuk kaya pagod na pagod siya nang makauwi. Kaya di man lang siya nakapag-hello kay Daeyeon bago tuluyang makatulog. Kinabukasan, wala na si Daeyeon nang magising siya. Kaya nagreklamo siya kay Daeyeon na napapagod siya sa biyahe, kaya doon na lang siya matutulog sa inuupahan niyang bahay at uuwi na lang siya kay Daeyeon tuwing linggo. Habang si Boyang naman ay lalong nahihirapan. Palagi siyang overnight dahil sa proyekto at nakakatulog sa oras ng trabaho. Kumakain na din siya sa harap ng computer at kahit pagligo ay hindi niya na magawa. Kaya di na maayos ang itsura ni Boyang. Sinabihan siya ni Jang-hyuk na huwag kumain sa trabaho. Pero bigla siyang umiyak. Kumakain daw siya upang diantukin dahil kailangan niyang tapusin yung proyektong sinira ni Jang-hyuk. Kaya nagsimula ng makonsensya si Jang-hyuk. Kaya nag-o-overtime na din siya para tumulong at di niya na napapansin ang mga message ni Daeyeon. Kaya mabilis natapos yung proyekto at pinuri sila ng mga boss nila. Kaya kinagabihan ay nag-celebrate ang departamento nila. Pero sa di niya mawaring kadahilanan ay di niya maiwasang titigan si Boyang habang nalalasing na to. Late na siya nakauwi at wala dun si Daeyeon. Tinawagan pala to sa ospital para mag-night shift. Nag-sorry siya dahil di na siya nakatawag at pinapalitan niya rin yung ilaw kay Jang-hyuk. Pero natulog lang si Jang-hyuk at di niya to napalitan hanggang kinabukasan. Muling binigyan ng bagong proyekto sina Jang-hyuk at Boyang. Pero okay lang dahil magkasundo na sila ngayon. Lagi ng overtime si Jang-hyuk kasama si Boyang. Kaya unti-unti na siyang nade-develop dito. Kaya di niya na napapansin si Daeyeon at madalang na silang nagkakasama. Kaya nababahala na si Daeyeon na may gusto sanang sabihing importante sa kanya. Tagumpay na naman yung pangalawang proyekto. Kaya nag-celebrate sina Jang-hyuk at Boyang habang naghihintay naman si Daeyeon sa pangako ni Jang-hyuk na magkikita sila. Kaya tinawagan niya si Jang-hyuk pero nagsinungaling to na may overtime sila. Pag-uwi ni Jang-hyuk, tambak na ang mga basura sa gilid at pinapapalitan din sa kanya ni Daeyeon yung ilaw. Pero nauwi lang sa pagtatalo ang pag-uusap nila na pareho daw silang pagod at dapat magtulungan. Noon din ay may importanteng sinabi si Daeyeon. Di pa daw siya nagkakaroon ng buwanang dalaw. Kaya nagulat si Jang-hyuk sa narinig niya at agad siyang nag-alibay na lalabas upang magtapon ng basura. Kaya naisip ni Daeyeon na di pa handang maging ama si Jang-hyuk. Mula noon, lagi nang wala sa sarili si Jang-hyuk. Isang buwan na palang buntis si Daeyeon. Lagi niyang napag-iinitan ng ulo si Boyang pero humihingi din naman siya agad ng tawad. Wala rin siya sa presentasyon nila dahil sinamahan niya si Daeyeon na magpa-check up. Pero kakaiba ang kinikilos ni Daeyeon nang pumirma to sa papeles tungkol sa pangalan ng magulang ng anak nila. Noon din ay nakapag-isip-isip si Jang-hyuk. Kaya nang matapos na ang check-up ay niyakap niya ng mahigpit si Daeyeon at nangako siyang aalagaan niya na ulit si Daeyeon. Mula noon ay nagme-message na si Jang-hyuk kahit nasa trabaho. Umaalis na rin siya ng maaga sa trabaho at di na siya nag-o-overtime. Nagkakaroon na ulit siya ng oras kay Daeyeon. Kaso nga lang, napapagod siya sa biyahe. Kaya nakakatulog agad siya pagdating at kahit sa oras ng trabaho ay nakakatulog din siya. Isang gabi, sabi ni Boyang, ay kailangan nila mag-overtime dahil maaga na lagi umuuwi si Jang-hyuk kaya di na nila natatapos yung proyekto.
Kaya mula nun madalang na ulit siyang makauwi. Puro reklamo na rin siya pag namimili sila ni Dayon dahil napapagod na daw siya. Kaya minamadali niya na si Dayon na umuwi. Ayaw niya rin magtagal kahit sa macaron stand na paborito ni Dayon. Kaya nagdaramdam si Dayon sa kinikilos niya. Ani Dayon, namasyal sila hindi para mamili kundi para mag-bonding pero halatang walang gana si Jangyuk na makasama siya. Kaya para maibsan ang sama ng loob ni Dayon ay nagsorry si Jangyuk. Kaso nga lang, pangalan ni Boyoung ang nabanggit niya. Kaya nagtalo sila habang nasa biyahe at matapos nilang huminto sa drive-thru ng isang fast food restaurant ay pinagtapat ni Dayon na pinalaglag niya yung bata dahil alam niyang di pa handa si Jangyuk. Pero imbis na malungkot si Jangyuk ay sinisi niya pa si Dayon dahil kasalanan niya din daw kung bakit siya nabuntis. Galit na hinatid ni Jangyuk si Dayon matapos ay doon siya umuwi sa inuupahan niya. Sa sumunod na araw, pinadala ni Dayon sa kanya yung engagement ring nila. Naghalo ang lungkot at galit sa puso ni Jangyuk kaya isang gabi ay di na siya nakapagpigil. Hinalikan niya si Boyoung at doon na nagsimula ang relasyon nilang dalawa. Palagi na silang sweet sa trabaho at magkasama na silang natutulog pero naiilang si Jangyuk pag nakakakita siya ng nurse. Isang tanghali, may nagbigay sa kanya ng 2 tiket papuntang Jeju Island para magbakasyon. Pero binigay niya lang to kay Dayon at isama daw ni Dayon kahit sinong gusto niya. Nagtataka din siya bakit di pa nagpapalit ng profile si Dayon kung saan nakasulat na Dayon love Jangyuk. Kaya lagi niyang naiisip si Dayon dahil dito, lalo na nang makita niyang naka-reserve yung ticket. Sa huling meeting nila sa trabaho, dinapili yung team nila para sa permanent position. Kaya babalik na lang daw sa dating trabaho si Jangyuk. Si Boyoung naman ay mag-aaral na lang sa ibang bansa. Ngayong maghihiwalay na silang dalawa ay naisip niya si Dayon at napansin niyang pupunta daw si Dayon sa Jeju para magpasko. Kaya pupuntahan niya si Dayon upang sumama. Kinuha niya yung engagement ring nila at agad siyang bumiyahe papuntang airport. Dumating siya kasabay ng pagkaway ni Dayon. Pero nang lalapitan niya na si Dayon ay nabangga siya sa isa pang lalaki. Ito yung matabang Jangyuk kanina sa umpisa. Magkaibang tao pala silang dalawa. Nakilala ni Dayon yung poging Jangyuk 2 taon bago yung matabang Jangyuk. Pasyente rin dati yung poging Jangyuk. Naging malapit din sila sa isa't isa at mabait din si Dayon sa kanya. Niregaluhan din siya ng parehong sapatos at pumunta sila sa Jeju para magpasko. Natutulog rin pala to sa apartment ni Dayon. Pero nung panahong nagkakalabuan na sila ay humanga siya sa bait ng matabang Jangyuk. Ginawa nito lahat ng di ginawa nung isa tulad ng pagpapalit ng sirang ilaw. Nung nakakatulog siya lagi sa kama nito, yun yung panahong nagbubuntis siya, kaya din siya huminto sa paninigarilyo at biglang naging laging gutom. Yung mga gabi na laging wala yung poging Jangyuk, yun naman yung mga gabi na lagi siya sa ospital at kasama niya yung matabang Jangyuk. Ito rin pala ang sinulat niya bilang ama nung magiging anak niya. Nung pinadala niya yung singsing kay Pogi, yun yung sinabi niyang nawala lang to. At nung binigyan siya ng tiket ni Jangyuk, yun yung inaya niya yung isa na sumama. Balik tayo sa kasalukuyan. Tinulungan ni Dayon yung matabang Jangyuk. Nakita niya yung isa pero di niya to pinansin at pumasok siya sa airport nang di man lang to kinausap. Habang naghihintay ng flight sina Dayon ay nagwawala naman yung isa sa labas. Bumalik siya sa company party nila at nalaman niyang nanalo din ng ticket si Boyoung. Kaya naisip niyang baka yung boss niya ang may pakanan ng lahat. Noon din ay nag-propose siya kay Boyoung pero tumanggi to dahil di pa daw to handa sa commitment. Kaya dahil sa sama ng loob ay uminom na lang si Jangyuk. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Salamat sa panonood!